Kung maalala nyo mga bossing, ang kombinasyon na ginamit ni Casimero noong napabagsak nito ang kanyang kalaban na si Ngetombwa ay ganun din ang ginamit nito para mapabagsak ang kanyang karibal na si Saul Sanchez. Sa pagkakataong ito ay hinasa pa ng mabuti ang kombinasyon para mas lalong tumalim ang kamao ng isang kwadro alas. Bagamat marami nang nabiktima si Casimero sa estilong ito, kung saan ay pinupunteriya nito ang sentido ng kalaban. At hindi nakaiwas dito mga bossing ang kilalang boksingero na pinagmamalaki ng South Africa na si Zolani Tete. Oh, Casimero got it. He's got it with a body shot, was it? Not a chin, it was a shot right up to the chin. And he's in trouble. He's in real trouble. Tete's in a lot of trouble. And the hits continue. But can Casimero take him out here? It happened so quickly. And he's second. Tete's buying some time here and make Casimero miss. Casimero needs to pick his punches and he can't find the clean shot. I don't think there was a punch which put him down. He just collapsed to the canvas. Is he okay? Casimero wants to finish it right here, right now, and finish it he has. Changes hands in sensational fashion. At isa rin ang pinagmamalaki ng bansang Ghana. Welcome back sa ating munting channel mga bossing. Ngayon ay sisiri natin ang kailalimang bahagi ng mga taktika na naging normal na galaw para sa isang kwadro alas. Huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Unahin na natin ang temple shot. Ito ay isang uri ng vital shot kung saan ay pinupunteriya ng isang boksingero ang isang weak spot sa katawan ng boksingero. Ang sinumang matatamaan nito ay talagang mawawala sa sarili. Left hook. Ang left hook ni Casimero ay nagagawa niyang pakawalan ng perpekto kasunod sa mga pag-aaral at pag-download ng mga sarit-saring impormasyon habang nasa gitna ng bakbakan. May tuturing natin na isang pambihirang kakayahan ni Kwadro Alas ang pagiging matalas ang isip habang nakikipagbuno sa ibabaw ng lona. Ang pagbibigay ng maling impormasyon sa kalaban ay isang paraan para mas lalo mong madala sa bitag ang mga galaw nito. Katunayan dito mga bossing ay ang hindi pagbitaw ni Casimero ng left hook at puro straight right lang ang pinakawala nito para isipin ang kanyang katunggali na walang maibubuga ang kaliwa at laging kanan na suntok lang ang inaasahan niya. Magiging kampante sa kasalukuyan ang katunggali dahil magiging isang suntok na lang ang kailangan niyang bantayan. Sa unang attempt ni Kwadro Alas para pakawalan niya ang kanyang nagwawalang left hook ay hindi tumama ni kahit daplis lang. Sa kadahilanang ang unang pinakawalan nitong straight right ay dumaplis din. Kasabay ng pagdaplis nito mga bossing, mabilis na nag-react ang katawan ni Sanchez para bumitaw ng counter left hook. Kaya naman, konting adjustment ng paa nito para makabuelo sa isang counter punch ay malaking impact na para makaiwas sa naghihintay na bombang papakawalan ni Casimero sa isang lugar. Sa mas maiksi kasi na range ng left hook ay mas mabigat ang mapapakawalan nito dahil kasabay nito ang bigat ng katawan. Ang taktikang ito ay kailangan makatama dahil kung hindi makatama ang kamao ay maaaring hindi makontrol ng isang boksingero ang ganitong estilo. Malaki ang posibilidad na babagsak din ang sinumang gumamit nito dahil matatangay siya sa bigat ng kanyang kamao. Sa taglay na bilis ni Sanchez bilang isang counter puncher, kumunikta ang straight right nito sa ulo ni Casimero.
Pero gaya ng inaasahan natin sa isang mataas na IQ na klase ng boksingero, nagawa niyang bawasan ang pressure na isang suntok sa pamamagitan ng pagsabay sa daloy ng bigat at lakas ng kamao. Gaya ng inaasahan ng isang counterpuncher, kapag nakaramdam ito ng suntok ay tsaka naman kusang kikilos ang mga kamay nito para magpakawala din ng isang counterpunch. Sa pangalawang attempt ng straight right ni Casimero, ganun na nga ang nangyari. Bumaba ang depensa ni Sanchez para magpakawala ng isang counter left hook. Hindi ordinaryo ang straight right ni Casimero, sapagkat isa pala itong pamatay na kombinasyon na matagal-tagal na nilang hinasa.カシメロが来るか、仕留めに来る。サンチェスしのげるか、防戦一方か、いや返す、いいですね、返している、そこに打ち込んでいくサンチェス、いやカシメロが集めていく、左に入った。ちょっとサンチェス力ないですね。ちょっとタイミング合ってますね、左フック。右から残りは40秒、少し落ち着くか、いやまだ効いている、まだ効いている。今のクリンチャーサンチェスうまかったですね。2度目のダウンは思いっきり効かされました。残りは30秒。左を返した。右。カシメロがまた来た。このラウンドどうでしょう。しのげるか。あ、止めた。終わった。そして余裕のワンハンドプッシュアップ。Ngunit mga bossing, ang ganitong uri ng kombinasyon ay may isang kahinaan na kailangan din malaman ng kampo ni Cuadro Alas. Ito ay ang straight right ni Naoya Inoue na matagal-tagal din nilang hinasa. Kung makikita nyo ang training nila Naoya Inoue na ito mga bossing, minsan itong nagamit noong nakaharap ni Inoue ang ating binansagang Filipino Flash na si Nonito Donaire. Ang kombinasyon na binansagan kong anti-jab combination. Malaki ang posibilidad na mauunahan si Casimero sa isang short right ni Inoue. Kasi bago pa man dumapo ang straight right ni Casimero, kusang nagre-react ang katawan ni Inoue para pakawalan ang short right na tumapos kay Jason Moloney. At ang nagtanggal sa malay ni Donaire noong huling laban nila. Hanggang dito na lang muna ang ating video ngayon mga boss. Kaya kung ngayon ka palang napadpad sa ating munting channel, mas maganda kung nakasubscribe ka na para lagi kang ma-notify sa ating mga bagong uploads. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. Mabuhay, ingat po, and God bless!